Hello mga kaibigan at welcome dito sa ating channel kung saan pag-uusapan natin ang kwento sa buhay ng isang napakalakas na hero sa larong Mobile Legends Bangbang. Kaibigan, pag-uusapan natin ngayon ang naging buhay ni Eamon. Alam mo bang magkapatid sina Gusyon at Eamon? At alam mo rin na ang sugat sa mukha ni Eamon ay kagagawan ni Gusyon. At si Eamon ay dapat ikakasal kay Guinevere. Sa kastilyo ng Aberlin nagkaroon ng isang malakas na iyak galing sa isang batang sanggol. Ang pag-iyak na ito ay ang siyang sumire sa katahimikan ng buong lugar. Masasabi na yun na ang panahong pinakahihintay na kung saan ipinanganak na ang batang tagapagmana. Ang angkan ng Paxley ay itinuring na isa sa mga pinakamaimpluwensya at makapangyarihang angkan na may malawak na kaugnayan sa imperyo ng Monian. Sa araw ding yun itinakda na nila ang batang tagapagmana sa kayamanan at kapangyarihan na meron ng pamilya. Ang ama ng batang sanggol ay nagngangalang si Duke Paxley at ang batang isinilang naman ay pinangalanan itong Eamon. Di nagtagal na sundan pa ito na gumawa sa kanya bilang isang panganay, ngunit si Eamon na itinuring na panganay at tagapagmana sumailalim siya sa napakahigpit na pagtrato at pagdidisiplina ni minsan ay hindi man lang siya pinayagan sa gusto nito na maging malaya sa sarili gaya ng kanyang kapatid na si Gusyon. Sa buong kabataan ni Eamon nilamon na ito ng pag-aaral at opisyal na mga tungkulin. Sa buong araw habang lumalaki si Eamon hindi lang niya natutunan ang mga bagay na kinakailangan bilang isang maharlika kundi tinuruan pa siya ng kanyang ama ng isang lihim na kapangyarihang sikretong ipinasa sa mga panganay. Ang lihim na spell na ito ay isang malademonyo nagkakaroon ng walang awang pagpatay kung sakaling gagamitin ito. Nung nalaman ni Eamon ang bagay na nagdulot ito ng malaking pagkaalinlangan sa kanyang sarili dahil sa hindi ito tumutugma sa kagalang-galang na kasaysayan ng mga angkan ng Paxley. Dahil sa natuklasan niya nagkaroon ito ng interes at sinubukan niyang basahin at ungkatin ang kasaysayan ng kanilang angkan. Simula nun habang patuloy sa pag-uungkat si Eamon sa kasaysayan ng kanilang pamilya sa kasamaang palad ni isang sagot ay hindi man lang siya nakahagilap hanggang sa lumipas na lang ang panahon tumuntong na sa edad na 18, ang batang si Eamon mataas ang pag-asa ng kanyang ama sa kanya na magiging isang tanyag siya balang araw, ngunit ang lahat ng ito ay bigla na lang naglaho dahil sa nangyaring malagim na trahedya sa kanyang ama at ina habang naglalakbay ang mga ito sa malawak na desyerto upang bumisita sa altar. Malakas na bagyong buhangin ang bumanat sa kanila na naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Dahil sa malaking trahedyang nangyari binalot ng malaking kalungkutan ang batang si Eamon, sa mura niyang edad ipinatong sa kanyang balikat ang mga pasanin ng pamilya. Siya ang itinalagang bagong pinuno ng pamilyang Paxley, lahat ng mabibigat na responsibilidad ay pasan nito. Nung nasa posisyon na si Eamon nakitaan agad ito ng karunungan sa pamamalakad na tila bagay ito'y isang ganap na hinog na sa pag-iisip, marahil dala na rin ito sa mga turo sa kanya ng kanyang ama. Siya ay madamdaming tao lalo na sa mga nakapalibot sa kanyang lipunan, ngunit malamig at malayo naman pagdating sa mga kalaban sa politika. Pinapakita niya ang maginoong pagkatao sa lahat ng tao, ngunit sa likod ng mga ito nakatago ang isang kahindik-hindik at malademonyong kapangyarihan. Matapos may ulat sa lahat patungkol sa pagkasawi ng ama ni Eamon, bilang mabibigat na responsibilidad ang naiwan, pati na rin ang responsibilidad niya sa kanyang mga kapatid. Walang ibang hangad si Eamon kundi ang protektahan ang nararapat. Lagi niya itong itinatanam sa kanyang isipan kahit pa ito'y masama, basta't para lamang sa kaayusan at hangarin sa hinaharap ng kanilang angkan, hanggang sa isang araw ang sumpa mula sa sinaunang propesya ay nangyari o natupad sa kanyang nakakabatang kapatid na si Gusyon. Nung napansin ito ni Eamon, di niya ito ipinagsabi o ipinaalam sa kung sino man. Kaya mas tinuunan niya ng pansin ang kapatid na si Gusyon at nakita na may mga taglay na kakayahan ang kanyang kapatid na wala sa kanya, at nakita niya rin na isang malayang bata si Gusyon, kaya nagawa nitong mag-isip ng mga bagay na ikakapahamak nito. Dahil sa ganitong sitwasyon, labag man sa kalooban ni Eamon ang nangyari sa kapatid, pero wala siyang magagawa dahil nakikita niya rin kay Gusyon ang kanyang sarili. Di naglaon kahit itinago ni Eamon ang nangyari sa kapatid, di pa rin may tago ang katotohanan na kung saan ang buong imperyo ng Monian ay nagawang malaman ang sitwasyon ni Gusyon. Napagtanto ng taga-Monian na itong si Eamon ay may ugaling mapagbiglang na lihim itinatago ang kabulustugang ginagawa ng kapatid.
kahit na may mga pagkakataong nasusugatan ito ni Gus ayon gamit ang matutulis na kutsilyo at nag-iwan ng isang permanenteng peklat sa pisngi nito, tinatakpan at inilihim lamang ito ni Eamon. Ang ganong pangyayari pero sa katayuan naman ni Gus ayon ay napag-isip-isipan nito na di na niya uulitin sa kanyang kuya ang tutukan nito ng mga matutulis na bagay. Bilang isang tagapagmana sa kayamanan ng pamilyang Paxley, naalala ni Eamon sa mga magulang nito ang patungkol sa propecia, mismong ang kanyang ama ang nagsabi nito sa kanya nung mga panahong musmos pa ito. Sabi ng ama kung sino sa pamilya nila o mga kalahi nilang may maitim na tatak sa labas ng katawan ay maaaring ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masamang Diyos. Nung naalala ito ni Eamon, tumatak sa isipan nito na ang naturang tatak ay nakita niya mismo sa kanyang kapatid na si Gus, yun kaya agad itong gumawa ng utos na kinakailangang dakpin ito at ilagay si Gus yun sa isang kulungan. Dapat ang lahat ng mga kaugnayan nito sa labas ng pambabae nila ay nararapat lamang na putulin. Pinagsabihan rin ni Eamon ang iba na dapat di kumalat ang nangyari kay Gus yun sa iba pang mga kadugo nila. Sa pangyayaring ito lubhang nasaktan ng sobra si Eamon na parang sinubukan siya ng panahon kung gaano siya katatag sa sarili. Ang pagkakaroon niya ng kapatid na gaya ni Gus yun ay hindi isang malaking pagkakamali nung mga oras na yun. Habang kinikimkim ang masakit na kaganapan, isang matulis na talam ang nakabingbong sa tahanan ng Paxley sa pagkakataong yun. Pabor na sana si Eamon na patayin ang kapatid gamit ang talam na yun pero kalaunan ng ibabaw ang kanyang pagmamahal dito. Di niya kayang paslangin si Gus yun, bagkus mas pinili pa niyang protektahan ito. Di na nagsayang ng oras Eamon at iniwan niya ito sa kulungan. Makalipas lamang ng ilang araw, ang mga elders sa tahanan ng Paxley ay nabalitaan ang patungkol sa nangyari kay Gus yun. Mabilis itong pinuntahan. Pumunta ang mga elders na tila parang wala silang balak na gamutin ito dahil sa tumataas na ang tensyon sa pangyayari. Di na nag-alinlangan si Eamon at pinuntahan niya ulit si Gus yun sa kulungan. Sinabihan niya ang nagbabantay na palayain na lamang si Gus yun ng pasikreto at tuluyan na itong maging malaya. Habang minamasdan ni Eamon ang kanyang kapatid at naghihintay sa maging desisyon nito sa binabalak niyang palayain, pero ang masupol na si Gus yun ay hindi sinunod ang kapatid, bagkus mas pinili niyang manatili na lang at magtago sa kastilyo ng Upper Line. Simula nun pinunana ng batang si Eamon ang paghahanap ng lunas at pagtutuklas sa kung saan nagugat ang sumpan ng kanilang pamilya para lamang sa kapakanang mailigtas ang minamahal niyang kapatid na si Gus yun. I've never told him this, but I do see a bright future in Guzhan. At dito na nagtatapos ang kwento sa buhay ni Eamon. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang bidyong ito ay huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe, at share button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga uploads.